Good morning po sa inyong lahat. Nakapanibago po, no? Matagal-tagal akong hindi naka-attend ng face-to-face. Naalala ko tuloy, kami dalawa ni Bro Eric nung one time. Siguro 2 weeks ago, no? Nandun pumunta ako sa kanila. Nandun kami nanood ng live worship, no? At talagang sumakit yung tiyan ko sa kakatawa dahil yung pinapanood pala namin, replay. Tataka ko, sabi ko bakit wala itong puting tela. Hindi tinanggal siguro yung pastor, no? Hindi siguro nagustuhan ni pastor. Tapos, biglang tumayo si Sister May, pumunta rito, sabi ko, Sister May, hindi nagpalit ng damit. No? Kasi yung pa rin yung damit eh. Yung pala, replay yung pinanonood namin. Kaya, naalala ko na kasi, nung tumayo si Bro Eric dito, sabi ko, this time, naka-face-to-face kaming dalawa. No? So, ang isi-share ko po sa inyo ngayon, hindi kami nag-usap ni Bro Eric kasi isi-share ko may involved din na faith. No? Kasi ang pag-uusapan natin, ay tungkol kay Abraham. No, Genesis chapter 22 verse 1 to 8. No, siguro kilala natin si Abraham, no? So, siya po ay tatay, no? Sayang, no? Tapos na yung Father's Month natin, no? Pero okay pa rin kasi yung salita ng Diyos hindi nag-expire, no? Hindi napapanahon. Ang salita ng Diyos everyday napapanahon, no? Yun, nagamit ko na ng tama ito. Yung nakaraan kasi, hindi ko alam gamitin ko eh. Okay, so simulan natin, no? Mahaba po yung ano ko, no? Kaya sabi ko kanina, akala niya, nag-video ako, Nag-request ako kay Pastor, 3 oras. So, please bear with me, sabi nga sa TV, no? Kasi 3 oras talaga to, no? May mga baon ba kayo? Okay, so 3 oras to, 18 verses to, no? Kaya sinasabi ko 3 oras to. Okay. So sabi sa verse 1, no? Ito, alam ko very very familiar to kwento na to, no? Yung i-offer ni Abraham si Isaac sa Diyos, no? So tingnan natin, ano bang message ng passage na to, itong istorya na to, no? Ano bang tinuturo nito sa atin, no? Para pagkatapos kung mag-share dito, bati-bati pa rin tayo, no? Okay, so simulan natin. Simulan natin. Okay, sabi sa verse 1, pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham, no? Tinawag siya ng Diyos, Abraham, narito po ako, tugon naman niya, no? So, yung pagkalipas ng ilang panahon dito, babasahin natin yung verse 20, chapter 21. Yung sinasabing pagkalipas ng ilang panahon, yun po yung panahon na payapa, no? Tahimik, peaceful yung buhay ni Abraham. No, wala siyang digmaan na kinakaharap, wala siyang mabigat na problema. So peaceful, no? Yung buhay niya. No, and then sinubok siya ng Diyos, no? Sinubok siya ng Diyos. So, makikita natin, no? Alam ko ilang beses na natin napag-usapan ito sa mga prayer meetings natin, no? Nakadalasan ang Diyos kapag tayo'y payapang-payapa, no? Payapang-payapa tayo, relax na, kayahay, no? Wala tayong problema. Kadalasan yung time na sinusubok tayo ng Diyos, no? Diba yung pagsubok sa tukso, no? Ang Diyos sinusubok tayo. Yung tumutukso sa atin, si Satan yan. Okay, so kadalasan, sinusubok tayo ng Diyos kapag yung peaceful ang buhay natin, ano? Pansinin nyo yan, ano? Gaya dito kay Abraham. Peaceful, hayahay yung buhay niya, and then, dumating yung pagsubok. No? Kasi, alam ng Diyos, kapag dumarating yung time
na tayo'y hayahay na hayahay, minsan nalilimutan natin lumapit sa Kanya. No? Katotohanan lang yung sinasabi ko. Minsan kapag nasa ating lahat, wala tayong problema, sabi nga ni Bro Eric kanina, doon tayo susubukin. No? Nung last time na nag-prayer meeting tayo, napag-usapan natin yung guhit sa kalsada, no? Na anong purpose nun? Yun yung pagsubok, ano? Yun yung illustration natin, no? Symbol, yung pagsubok sa buhay ng tao. Kasi minsan pag nagda-drive ka, wow, ganda ng daan, no? Ganda ng music, minsan nakakatulog yung driver, no? So yun, yung guhit-guhit na yun, pag nadaan na, magigising ka. No? So yung pagsubok, yun ang ginagamit ng Diyos sa atin. Kapag tayo'y nakakatulog. No? Kasi pag sobrang ganda ng buhay natin, nakakatulog tayo. Sabi nga ni Bro Eric kanina, huwag natin sabihin na porkit maganda yung buhay natin, at pag dumanas tayo ng pagsubok, hindi na kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos yung pagsubok. No? Dito tayo tinetesting. No? Yung mga electronic materials, di ba? Yung TV, yung speaker na yan. Bago ilabas sa market yan, anong ginagawa? Tinetesting yan, di ba? Tinetesting. Kung ito ba'y gumagana, quality control, ano? Kasi baka mamaya hindi nila testing, yung pala supply, hindi pala bubukas, hindi pala gumagana yung electric fan. So tinetest, no? Yung gold, tinetest din yung pagka binibenta yung gold, tinetest din, ano? So, yung pagsubok sa atin, testing yun, ano, ng Diyos sa atin. Kasi kung isa sabihin natin, Lord, I love you, Lord. Kinakanta natin, no? I love you, Lord. Ano bang love mo si Lord? No? Paano malalaman ni Lord yon kung talagang love mo siya? Pag tinesting tayo, no? Doon masusubok yun. Yung mga kinakanta mo ba sa akin, kanina, dami natin kinanta, no? Medyo, emotional ako kanina dahil, kahit 3 beses ko na nadinig yung kanta na yun habang pinapractice nila. Nung nadinig ko kanina, parang, agos ah. So, emotional ako. Ang tanong, totoo ba? Yung kinakanta mo? Talaga bang yun ang nararamdaman mo? O tulak ng bibig, kabig ng dibdib? No? Minsan sinasabi na, Lord, I love you. Really? You love me, ha? Okay, ito yung pagsubok. Boom! Wala na, nawala yung love. No? Tumba pa. Nawala yung love, no? Sensya na, malikot ako sa aparato, ha? Nawala yung love, no? So, pagsubok. Okay, verse 2. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at nakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Ano? Sabi, kaisa-isang anak, no? Bugtong na anak. Pag sinabi kaisa-isa, bugtong. No? Pero actually, meron pa isang anak si Abraham. Diba natin yun? Yung anak niya kay Hagar. No? Ang pagkakaiba ni Ismael pangalan nun. No? Ang pagkakaiba ni Ismael kay Isaac, ay si Ismael anak sa flesh. No? Hindi yun ang kalooban ng Diyos na anak niya. Kalooban ni Abraham, ni Sarah yun, at saka ni Abraham. Pero si Isaac, siya yung promise, promise child. Siya yung ipinangako ng Diyos kay Abraham, no? Alam naman natin istorya, si Sarah, 90 years old na, baog, tsaka niya lang, ipinaramis sa kanya ng Diyos na magkakaanak siya, no? Si Abraham, 100 years old, nung pinanganak si Isaac, no? So, naging specific ang Diyos, no? Sa pagsabi sa kanya kung sino. Kasi baka mamaya, hanapin ni Abraham si Ismael na lang. Hindi pwede. Ang sinabi ko sa iyo, si Isaac. Okay? So pupunta sila sa land of Moriah. Ngayon, itong Moriah na ito, pinalitan na pangalan nito. Ngayon ang pangalan nito, Karen na. Karen na, joke yun. No? Yung iba hindi tumawa, hindi naintindihan. No? Okay, so burn and offer him there as a burnt offering. No?
Okay, trivia. Yung love, dito unang-unang binanggit yung love. No, baka nagba-Bible quiz kayo. Tandaan nyo, no? Baka mamaya tanong sa Bible quiz, kailan unang-unang binanggit yung word na love sa Bible? Dito. Unang-unang binanggit yung Bible. Yung love sa Bible. Genesis chapter 22 verse 2. No? So, ano observation natin dito? Ano makikita natin dito? Hindi nagreklamo si Abraham, no? Sabi ng Diyos, Abraham, i-offer mo sa akin si Isaac. Walang no? Walang tutol, no? So, tayo tututusin, mabigat yun, kaisa-isa mong anak. No? Tayo, mga tatay. No? Kaisa-isang anak. Miracle child pa. No? 100 na nung pinanganak si Isaac. No? Tapos siguro magulong isip ni Abraham nito, no? Lord, sabi mo, dito manggagaling kay Isaac yung lahi sa buong mundo. Bakit ipa-offer mo sa akin? Pero iba si Abraham. No? Kaya nga sabi ko, di kami nag-usap. Kasi si Abraham, yung faith niya matindi. Tsaka yung obedience. Ano kaya kung nadinig to ni Sarah? Baka awatin, ano? Kasi mga nanay, gano'n eh. Huwag na huwag mo i-offer yan, ha? Kasi makausap mo yan, no? Siguro parang gano'n, ano? Pero nakikita natin, walang objection, no? Tayo minsan, kapag mayroong inuutos sa atin ng Diyos, ang dami nating dahilan. Di ba? Yun yung katotohanan. Ang dami nating dahilan. O ikaw, gusto ko mag-serve ka sa music ministry. Mag-song lead ka ron. Lord, hindi maganda boses ko. Lord, wala akong time. Lord, maraming siguro eh. No, dami nating dahilan kapag inuutusan tayo ng Diyos, no? Inuutos niya, dami. Maraming dahilan. Pag ayaw, maraming dahilan. Pero pag gusto, maraming paraan. No? Pero si Abraham, iba. Walang kibot, wala kang madinig sa kanya. No? Kaya siguro sinulat ito sa Old Testament ni Moses, no? Para maging example natin, no? Ng obedience, no? Hindi ko gaya ng mga anak natin, ano? Utusan mo. Nag-ML pa ako eh. Tapusin mo itong battle, no? Pero si Abraham, hindi. Talagang pagka-utos ng Diyos sa kanya. Walang walang imik. No, alam niyo, may mga batang gano'n. Yung pagka yung mabait na bata, meron din. Pag may sinabi yung magulang, tahimik lang. Obey lang. Yung mga sundalo, di ba? Obey first before you complain. No? Si Abraham, obey without complaining. No, kaya ba natin yun? Hirap, no? Pero kaya yun. Kinaya nga ni Abraham eh. Hindi natin ano nangyari. Verse 3. Kinabukasan, maaga bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamitin panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. So makita natin yung obedience. No? Okay, tayo, bisan sabihin ni Lord, okay, mag-serve ka sa ministry. Lord, pwede ba next month na? Kasi kung month na to, busy ako, may marami kaming outings, marami kaming gatherings, pwede ba next month na? No, ganun tayo, no? So, tayo kanina, meron tayong kinanta na parang magsiserve ka kay Lord, no? Ganun yung mga kanta naman, I will serve you, Lord. Lord, I offer my life. Talaga? I offer my life? Serious ka ba? Inuutusan kita mag-ministry eh. Next month na, Lord. Yun ba ang I offer my life to you? No? Yun ba? Kaya nga sabi sa inyo, sana mamaya pag uwi ko, pati-dati pa rin tayo, no? Nakikita natin, ano, akong bumangon ni Abraham, no? Isang proof ng kanyang obedience. Tayo lumagay kay Abraham. Gusto ko, patayin mo yung anak mo. Gigising ka ba ng maaga? Parang excited pa, no? Papatayin niya anak niya. No? Obedience. Ang aga niya gumising, hindi lang natin alam, baka di siya nakatulog. No? Sa kakaisip kung ano gagawin niya kay Isaac. No? Nagsibak ng kahoy, no? No? Okay.
delayed obedience equates to disobedience. Nasabi ko na ito sa inyo noon. Pero dahil wala akong masabi ito, yan ang sinabi ko. Ang naantala ng pagsunod ay katumbas na ng pagsuway. No? Yung pag inutusan tayo, lalo na ng Diyos, kapag hindi kagad tayo sumunod, disobedience na yun. Kahit sundin mo yun after a week, after a day, after a month, after a year, disobedience na. No? Disobedience na yun, hindi ka sumunod eh. No, yung anak natin, Daddy, saglit lang, hibigi, utusan ko, nasa email pa ako eh. After 5 minutes, asa na? Yung inutos ko sa'yo. Ganyan lang, nasa battle ako, matatalo ko eh. No, disobedience. Matutuwa ba tayo pag ganyan ang anak natin? Hindi, di ba? Maiinis tayo pagka gano'n, no? So, Diyos, ganun din ang nararamdaman, no? Pag nag-disobey tayo, no, example pa lang, no, yung sa paglilingkod sa Diyos, no? Gusto ko maglilingkod ka sa akin. Lord, next month na. Kasi sa 7 may awatin kami. Kaya tatamaan yung complete yung oras natin. No? Parang gusto mo si Lord pa yung mag-adjust, ano? So nakakalungkot, ano? Pero hindi yung katotohanan. No? Minsan hindi natin alam, no? Kaya kung minsan mababasa natin yung makikita natin kung gaano nagbibigay ng pagsubok ng Diyos. Lahat to lumalabas po sa pagsubok eh. No? Sabi nga, yung pagsubok ng Diyos, inilalabas niya yung the best in you. Kumbaga yung bunga nun, yung lalabas yung the best mo eh. No? Kapag sinubok ka ng Diyos eh, yung mga sinasabi lumalabas sa bibig natin, natetest lahat yun. Okay. Verse 4, ng ikatlong araw ng paglalakbay ng tanaw na nila, ang dahong kanilang pupuntahan. Okay, so 3 araw silang naglakbay. No? Si Abraham kasama si Isaac, yung dalawang servant niya, tsaka yung donkey. May dalawa silang donkey. No? Bakit kaya 3 araw pa, no? Loob ng Diyos na yung paglalakbay nila. Bakit kaya? Kasi imagine natin yung sitwasyon ni Abraham. 3 araw naglalakbay ka, kasama mo si Isaac. Yung anak mo, napapatayin mo. Struggle, di ba? Para sa tino-torture noon, ano? Yung 3 araw na yun. Sabi nga, para maunawaan natin na yung story, mag-dive tayo sa story. Ako, nung inaaral ko to, ini-imagine ko ako si Abraham, si Isaac, si Migi. No? Para maunawaan natin maigi, no? Nag-travel sila for 3 days. No? Araw-araw nakikita mo si Isaac, ilang araw. Pagdating namin doon sa sinabi ng Diyos na lugar, papatayin ko to. No? Nakita natin yung struggle, no? Sa isip ni Abraham. No? So, testing pa rin to, no? Binigyan siya ng 3 days ng Diyos para baka magbago isip nito ni Abraham, ha? No? Bigyan ko ng 3 days to na magbago isip. No? Kunyari, second day, balik na tayo, hindi kaya talaga to. No? Pero wala, no? Tuloy sila. Tuloy. Nakarating na sila doon sa lugar na sinabi ng Diyos. Kaya, verse 5, kaya sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. So, iniwan ni Abraham yung alipin at saka yung donkey, no? Bakit kaya? Kasi pag sinama niya yung mga alipin, baka awatin siya, no? Sa gagawin niya, no? Magugulat yun, hindi alam nung alipin niya na yung purpose, ba't sila pupunta roon. Tapos, kung isasabi niya, baka makita, sasaksakin niya si Isaac, aawatin siya, no? Baka yun, no? Yung donkey, iniwan din. Bakit kaya? Hindi ba kayo nang naisipang i-offer? Masabihin ni Isaac, yung donkey na lang i-offer mo. No? At tignan natin dito yung, ano, yung word na babalikan namin kayo. What? Sabi ni Abraham, namin. So dito lumalabas ulit yung faith. No?
Naniniwala si Abraham na pagbalik niya, kasama niya pa rin si Isaac. No? Naniniwala na dahil sa word na yun, babalikan namin kayo. Namin, hindi niya sabi, babalikan ko kayo. No? Babalikan namin kayo. Kasi, naniniwala siya na pagbalik niya, kasama niya si Isaac. No? Bakit kaya? Sabi sa Hebrew, chapter 11, verse 19, naniwala siya, si Abraham to, na kaya ng Diyos na bumuhay ng patay. No? Naniniwala si Abraham, no? Na kayang bumuhay ng patay ang Diyos. Kaya sa pagkalinhagang pangungusap, naibalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. No? So, grabe, no? Kaya siguro tinawag ni Father of Faith ko si Abraham. Ang bansag sa kanya, Father of Faith. So, tama-tama, Father, no? Maraming Father dito, no? So, Father of Faith siya. Kasi makikita natin kung saan kalupit, no? Yung faith niya, no? Okay. What will we do if life seems illogical? Get theological. Anong gagawin natin kung ang buhay tila walang katuturan? Bumaling sa salita ng Diyos. Kasi parang walang katuturan yung nangyayari kay Abraham sa time na to. No? Sabi mo, Lord, ito si Isaac, sabi mo sa Genesis chapter 12, pararamihin mo yung lahi ko sa pamamagitan ni Isaac. E bakit yun pinapapatay mo? No? Anong ginawa ni Abraham? Bumaling siya sa salita ng Diyos. Sabi ko sa Hebrews chapter 11, although hindi pa nasusulat noon yun, pero salita pa rin ng Diyos ang pinagbasihan ni Isaac, no? Alam niya, bubuhayin ng Diyos si Isaac, no? Kasi yun ang pangako ng Diyos, no? So, what will we do? Anong gagawin natin kung ang buhay tila walang katuturan? Bumaling tayo sa salita ng Diyos. Kaya mahalaga yung pag-aaral ng salita ng Diyos. No? Yun ang nagiging saligan natin. Ano kung dumadanas tayo ng mga problema, o minsan hindi natin maintindihan bakit ganun yung buhay, bakit yung kapitbahay ko, unbeliever, makita mo yung buhay, ang ganda-ganda, dami sasakyan, nakabahay. Punta ako, believer ako, mananampalataya ako, ganito ang buhay ko. Tingnan mo, ano sabi sa Bible? John 16:33, sa mundong ito, dadanas kayo ng kapighatian. Hindi na nga ako ang Diyos ng magandang buhay sa atin. No? Kasi minsan naisip natin yun, kino-compare natin yung sarili natin sa buhay sa paligid natin, ano? No? Kino-compare natin minsan. So kapag dumarating yung mga time na yun, meron tayong mabigat na pagsubok o parang hindi natin maintindihan bakit ganito nangyari sa buhay natin, bumaling tayo sa salita ng Diyos. Yun ang magpapaliwanag kung bakit nangyayari sa buhay mo yan. No? Kasi salita ng Diyos yan eh. No, huwag tayong naniniwala may bumulong sa akin. Huwag yun, ano? Kasi si Satan pwede ka rin bulungan, no? Para makasiguro ka kung anong gusto mong ipaalam sa iyo ng Diyos, basahin mo yung Bible. Kasi yung Bible, yun yung salita ng Diyos. Kung gusto mong malakas, lakasan mo yung basa. No? Yan ang salita ng Diyos eh. Hindi ka pwedeng umasa doon sa, ay may bumulong sa akin. Bumulong ako si Satan niya bumubulong sa iyo. Mapaniwala ka. No? Mag-iingat tayo. No? Verse 6. Pinapasan ni Abraham kay Isaac yung kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim at magkasama silang lumakad. So si Isaac, palagay ko, mga time na to, binatilyo na, no? Kasi pinapasan sa kanya yung panggatong, no? Kasi si Abraham nag-prepare nito, alam niya susunugin niya si Isaac, kasi maraming kahoy ito, no? So, ang ibig sabihin, sa verse na to, makita lang natin, na si Isaac, binatilyo na, no? Verse 7, tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ano yun, anak? Tugon ni Abraham, meron na tayo apoy at panggatong. Ngunit, nasaan ang tupang ihahandog? Tanong ni Isaac, no? Nakita ni Isaac ba? Ito na, maliban doon sa offering, no? Tataka siya.
Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay nyo. Kaya nagpatuloy sila sa paglalakad. So, again, ano yung dinemonstrate dito ni Abraham? Faith, no? Ang Diyos ang magbibigay nun, Jehovah Jireh. No? Ha? Kung minsan, yung Jehovah Jireh, ini-equal natin sa material blessing, no? Minsan, sa pera, pag kailangan natin ng pera, Jehovah Jireh. No? Lord, you are my provider. Pero hindi, no? Hindi lang sa material, no? Sa lahat ng aspect ng ating buhay, God is providing. Nagpo-provide ang Diyos sa lahat ng aspect ng ating buhay. Hindi lang material na pangangailangan. Okay. Worship without ang pagsambang walang sakripisyo ay isang walang kabuluhang pagsamba. No? Pag tayo nag-worship, kailangan merong sacrifice, merong offering. Kapag tayo nag-worship ng walang sacrifice, walang offering, vain, walang kabuluhan. No? Yung ginawa natin kanina, worship yun, di ba? Pero part lang ng worship yun. No? Meron tayo in-offer kanina nung nagkakantahan tayo. Pag Sunday, pag pumupunta tayo dito, ano ba yung in-offer natin? Time, di ba? Minsan busy tayo, pero pupunta tayo sa church, no? Nung lalo na, may face-to-face pa. Busy tayo, iwanan natin yung pupunta tayo sa church. No? Yun yung sacrifice, no? Kadalasan ng sacrifice, yung mahirap bitawan. Yun ang matinding sacrifice. Yung mahirap bitawan, no? Time. No, kadalasan lalo na tayo sa panahon ngayon. Talagang time ang ang kumokontrol sa tao sa panahon ngayon, time. No, walang oras, walang time. No? Pero ano sabi ng Bible? Ang pagsambang walang sakripisyo ay isang walang kabuluhang pagsamba. No? Pag kagaya ngayon, naka-live tayo. No? Yung mga nanonood kaya sa bahay, nanonood ba sila on time? O hinihintay lang nila yung replay? No? Hindi na sasabihin, mamaya ako na panoorin niya, busy ako, ang dami kong gawain sa umaga. Mapapanood ko naman ang replay yan. So, wala sacrifice, no? Kailangan natin magbigay ng sacrifice. Sabi sa Romans chapter 12, verse 1, yung buhay natin, yun ang gawin nating sacrifice, living sacrifice, katumbas ng pagsamba. No? Sabi ni Jesus doon sa babaeng Samaritana, ngayon ang panahon upang sumamba sa espiritu at katotohanan. In spirit and in truth. No? Kasi akala siguro natin, ano, yung pagkanta-kanta ng praise and worship song, no? Sapat ng pagsamba yun. Hindi, ano? Ang hinihingi sa atin ng Diyos, yung buhay natin. Buhay, anong hiningi niya kay Abraham? Si Isaac, di ba? Buhay yun. So, buhay natin. Basahin nyo, hindi ko na isama sa slide ko, basahin natin Romans chapter 12, verse 1, no? Ang gusto ng Diyos, ang buhay natin, ang gawin nating sacrifice, no? Ibig sabihin, yung buhay natin ang ibigay natin sa Diyos. No? Buhay, hindi yung kanta, no? Part lang yun ng worship. Yung pagkanta-kanta natin. Yung buhay natin, kung ano yung buhay natin araw-araw. Pero kaya ang worship, hindi lang every Sunday, no? Ang worship, every day ng buhay natin. Yan ang gusto ng Diyos. Verse 9. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham, inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong, at inihiga si Isaac matapos gapusin. So, ibang klase talaga ito si Abraham. Pagdating nila doon sa lugar, hindi man lang nagpahinga, no? Kung ako yan siguro, no, last day ko na, kasama yung anak ko, papatayin ko na eh. So, siguro maglaan ako 1-2 oras, magkwentuhan muna kami, no? Usap muna tayo. Papatayin na kita eh. No?
Kasi last day na eh. No? May mga tatay dito, ganun mararamdaman mo. No? Siguro kahit ang nanay, ganun ang mararamdaman. Pero si Abraham, anong ginawa? Pagdating doon, inaayos na yung pag-opera niya kay Isaac. No? No? Pero makikita rin natin dito kung gaano yung obedience ni Isaac. No? Dahil obedience si Abraham, yung ama, ano ang bunga? Obedient din yung anak. No? So kung ano yung puno, no? Yun yung bunga. Obedient yung ama, obedient din yung anak. No? Ikaw, gapusin ka ni Abraham. Siguro sabi ni Isaac, OMG. No? KNN. KKN. No, oh my goodness. Katapusan ko na. No? Kasi kinagapos siya ni Abraham eh. Ilalagay na siya, inihiga na siya sa offering altar, no? Di ba? Kung tayo yun, si Isaac, binuhat niya yung, sabi ko kanina, binatilyo na, no? Si Abraham, yung mga time na to, matanda na. Pwede siyang magpumiglas. Ako pala gagamitin mo, offering, bahala ka na dyan. Daddy, uwi na ako, no? Pero wala tayong nakitang gano'n. Nag-obey si Isaac, no? Si Isaac. Nag-obey siya. Eto na. Ito yung nung inaaral ko to, medyo sentimental ako rito eh. Kasi nga, pag nag-aaral ako, dumadive ako doon sa story, no? Inilalagay ko yung sarili ko doon, diba? Gusto ko bida lagi. Siyempre si Abraham bida rito. So inilalagay ko yung sarili ko kay Abraham, ano? So pagdating dito, medyo emotional ako. Kung pelikula to, may background music to eh. Ito na yung sasaksakin niya si Abraham. Hindi ko sinubok talaga kung gaano katindi talaga yung... Ha? O sasaksakin pala si Isaac, no? So dito sinubok yung faith niya talaga, no? So imagine natin yung eksena, no? Si Isaac nakahiga sa offering altar, no? Siguro kung ako to, hindi naman binanggit sa story, kung ako yun, tatakpan ko muna yung mata ni Isaac. No, kasi baka makita ni Isaac yung kutsino, magbago yung isip, tuyo ko na! No, magpupumiglas, tuyo ko na! No, tatakpan ko yung mata. Tapos, titingnan ko sa kubat titirahin ko, gusto ko one blow lang. Kasi baka mamaya pag sinaksa ko ito ng hindi kagad siya mamatay, papalag yun, ano? Di ba? Yung hayop na pag ginilitan ko, makapalag pa eh. Tao pa kaya, no? Siyempre, tsaka bilang ama, gusto kong pag sinaksa ko ito, patay kagad. Ayoko na makita kung maghihirap to. No? Ganun yung eksena na to, eh, no? Tinakpan ni Abraham yung mata. Saan ko ba sasaksakin ko sa isip-isip niya? Sa puso, para one blow, patay kagad. No? So, ang hirap, ano? Parang, nung binabasok mo ito, hindi ko kaya to. Hindi ko kaya talaga. No, ini-imagine ko pa lang, parang hindi ko kaya. Pero ano nangyari? Tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, narito po ako, sagot ni Abraham. Okay. Makita natin dalawang beses, no? Abraham, Abraham. Sa Bible, kapag may inuulit, importante. Pag yung word inulit, hindi importante. So, dalawang beses siya tinawag ng angel, no? Kasi, kung isang beses lang, baka mamaya, Abraham, ano yung Lord? Ay, saksak na yung no? Abraham, ano yung Lord? Di ba? Baka gano'n, ano? Kaya dalawang beses siya tinawag, no? Abraham, Abraham, para sigurado patuloy yung gagawin niya, no? Sa akin, isip ko lang yun, ha? No? So sabi ni Abraham, and he said, here I am. Narito po ako. Okay, sinabi ng angel, ng anghel, huwag mong patayin ng bata, no? Huwag mo siyang saktan. Nakitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos. Sapagkat hindi mo pinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak, no? So kung sa una sabi, tinesting si Abraham. So ito, pumasa siya sa test. Of course, hindi alam ni Abraham na testing yan, ha? Tayo alam natin kasi binabasa natin, no? Pero si Abraham hindi niya alam na testing yan. Maliban na lang kung sa verse 1,
Abraham, this is a test, this is a test. Wala namang gano'n nangyari, no? Kaya hindi alam ni Abraham na testing yan, no? So pumasa siya, napasado siya sa test, eh. Sinabi sa kanya, no? Ngayon natitiyak ko, no? Sabi, natitiyak ko ngayon, no? Nahanda akong sumunod sa Diyos. So yung obedience, no? Na-testing ng Diyos yung obedience ni Abraham, no? Paglingon niya, may nakita siyang isang lalaking tupa na ang sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip na ang kanyang anak. Jehovah Jireh ulit, ano? Di ba? Si Lord yung nag-provide, ano? Kasi kailangan pa rin may i-offer, eh. No? Pero sino nag-provide ng offer? Si Lord, di ba? Meron na, hindi consequence yun, hindi coincidence yun, no? Talagang ipin-provide ni Lord yun. May sumabit na, mayroong tupa na sumabit sa sungay sa ano. Yun ang naging offering, no? Okay. God can turn our worst time into worship time. No? Isa yung pinakapangit na sandali ng ating buhay ay pwedeng gawin ng Diyos na pagsamba. No? Kasi nga, siya yung nagpo-provide. No? Kadalasan kapag kayong nakaahon tayo sa problema, no? Yun yung time na nag-worship talaga tayo. Spiritually. No? Yung totoong worship talaga. Ha? Di ba? Naranasan nyo ba yun? Kapag yung may problema, tapos nakaahon ka ron, Lord, talagang galing sa puso yun, ano? Lord, thank you. Minsan, luluhod ka pa. No? Yun yung worship talaga, no? Papasalamat ka, kukulit ka, tsaka yun, salamat talaga. Ito ako nag-provide, no? Wala namang ibang mag-provide, ang Diyos lang, eh. No? Kung minsan kasi, pagka meron tayo problema, saan tayo tumatakbo? Minsan, nauuna nating takbuhan yung ibang bagay, no? Yung mga kamundo, no? Yung mga kapamilya natin, wala na, karoon tayo ng problema ng pinansyal, no? Mga kamag-anak natin may pera, no? Pag may sakit tayo, takbo agad sa doktor, no? Pero dapat, ano, sa Diyos muna, no? Parang ano yun, ano? Siguro Joji, nagdadrive yan. Ako nagdadrive din, eh. Kaya nga, no? Siguro yung mga nanonood sa atin, hindi nagdadrive, no? Pag nagdadrive ka, saan tayo nakatingin? Sa windshield, di ba? Meron ba kayo nakita nagdadrive sa side mirror nakatingin na bulag ito? Wala, di ba? Kasi mababangga ka. No? Pag nagdadrive ka, sa windshield ka magtingin. Huwag sa side mirror. Lilingon-lingonin mo lang yung side mirror, baka may overtake sa'yo. Doon ka tumingin sa windshield. No? Anong illustration nun? Yung windshield, yun yung Diyos. No? Yung side mirror, yun yung mundo. No? Lingon-lingon lang. Huwag kang nagdadrive, baka ganun ka sa side. Diba, gaabutin mo yan. Diba? Sa windshield ka tumingin, sa Diyos ka tumingin. Huwag sa mundo. Kasi pag sa mundo ka tumingin, problema. No? May consequence. Diba? Okay, verse 14, malapit to. Anong verse na ito? Kaya ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ay nagkakaloob. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Okay, so sa English yung iano ko kasi parang hindi nakita maigi sa Tagalog. Sabi, the Lord in the mount, sabi, as it is said to this day, in the mount of the Lord, it will be provided. It will. So, pag nakita natin yung word na will, future, ano? Future tense, magaganap pa lang. Bakit? Will. No? Kasi sa Tagalog, walang dulang, ano, hindi makita yung future tense. Sa English, it will be provided. Bakit kaya? Ang ganito yan. Sa Mount Moriah, ngayon nga, pangalan ito, Karina.
Temple Mount to ngayon. Itin ko itong pangalan. Temple Mount. Dito sa pinag-offeran ni Abraham, few meters away, nandun yung Golgotha. Alam niyo ba kung ano yung Golgotha? Ano yun? Doon tinako si Jesus, di ba? Sa Golgotha, yung Calvary. Okay? So, few meters away, doon yung Calvary. No? Kaya sinasabi ni Abraham, sa bundok na ito, ipoprovide ng Diyos. Ano kaya? Yung offering. No? Kagaya ng ginawa niya kay Isaac, no? Siya nag-provide sa palit ni Isaac. Pero, ang tinutukoy dito ni Abraham, yung greatest offering, greatest sacrifice, sino kaya? Si Jesus, no? Si Abraham, si Isaac, pinalitan ng Diyos, no? Nung i-offer na siya. Si Jesus hindi pinalitan, no? Siya mismo talaga yung offering. No? Siya yung in-offer talaga ng Diyos, no? Si Abraham nga siguro, nung pagkatas, umulit-ulit, ay, salamat siguro, no? Yung na-release yung stress niya, no? Pero si Jesus, hindi, ano? Talagang ibinigay siya sa atin ng Diyos na offering. Greatest offering, greatest sacrifice. Sa bundok ng Calvary. Kaya sabi ni Abraham, in the mount of the Lord, it will be provided. Nakita ni Abraham yung yung gagawing sacrifice si Jesus. Tignan natin. Sabi sa John 8:56, no? Natuwa at inyong amang si Abraham nang malaman niyang nakikita niya ang araw ng aking pagdating. Si Jesus yung nagsasalita rito. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. So nakita niya Abraham, no? Ang layo ng ilang taon ng pagitan niyan. From Abraham to Jesus, no? Daang taon yan. Pero nakita ni Abraham, no? Pinakita sa kanya ng Diyos. No? So prophecy yun, yung sinabi na yun ni Abraham. No? Nakita niya. So ito, prophecy, no? The Lord will provide. Pero ngayon, siyempre, hindi na to will. Kasi provide na ni Lord, tapos na. Pero nung time na sinusulat ni Moses to, kasi si Moses sumulat dito. Nung sinusulat ni Moses to, it will pa lang, kasi hindi pa nagaganap. No? Yung greatest sacrifice. Okay, 15. Then the angel of the Lord called to Abraham. Second time, mula sa langit at salitang muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh. Ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalan, Yahweh, sapagkat hindi mo tinagkahit sa akin ng kaisa-isa mo. Anak, okay. Pagpapalain kita, ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaway. So ito, mababasa natin din ito sa Genesis chapter 12, no? Sabi natin, bakit inulit ng Lord yung promise niya kay Abraham? Hindi ito promise, no? Ito ay oath. Tingnan natin, balikan natin yung 16, oath ito, no? Pag sinabi mo oath, ano ba sa Tagalog itong oath na ito? May kasamang panunumpa, no? Yung panunumpa, di ba sa korte kapag bago yung witness, sumusumpa sa Bible, no? Kabay nanunumpa, magsasabi ng katotohanan, katotohanan lamang, no? Yes, I do. So ito yun, ano? Kapag, nung panahon nila, kapag sumumpa ang isang tao, merong agreement, kasunduan, pag sumumpa sila, kailangan susumpa sila sa pangalan ng maring hari o ng wala pang hari, judge, no? Kasi kung meron mag-break sa kanilang doon sa sumpaan, ipapapatay sila ng pare or ng judge kung kanino nila isinumpa yung kanilang usapan. Tingnan nyo, kanino sinumpa ng Diyos yung sumpaan nila. Sa sarili niya, no? Bakit kaya? Kasi wala nang mas mataas pa sa kanya. Siya yung highest, eh. No? May oath. Basahin niyo yung baguhin niyo sa bahay, Genesis chapter 12. Walang ganyan, walang oath. Hindi sumumpa si Yahweh, no? So ibig sabihin nito,
Sure ball na yan dahil pumasa ka sa test ko. Sure ball, no? May oath na kasama. Matindi to. No? Sabihin ano man ang nangyari along the way, my promises, nandun pa rin ang promise ko. No? Kasi may oath. No? So, wala na siya mapagsumpaan. Sarili niya isinumpa. Huwag makita ang aking pangalan. No? Hindi, dahil yung yung pagpapalain kita, lahat mo yung magigising dami ng bituin sa langit, at nabuhangin sa dagat. Kasi ako pinila ang lusod ng kanilang mga kaaway. No? Blessing, no? Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ng lahat ng bansa, sapagkat sinunod mo ang aking utos. Anong dahilan? Ng blessing, ng oath? Sinunod mo ang aking utos. Ha? Okay, ultimate blessing comes after our obedience to God. No? Kadalasan, pagkatapos ng pagsunod sa Diyos, nandun yung ultimate blessing. No? Kagaya dito nangyari kay Abraham. Pinagpala siya ng Diyos. No? Dahil sa pagsunod. No? Tayo kuminsan, compare natin yung ating buhay mananampalataya dito sa buhay ni Abraham. Kasi si Abraham mananampalataya rin. Kung minsan tayo, inuutusan tayo ng Diyos. Okay, bakit ka sa bundok na yun? Anong ginagawa natin? Minsan ibang bundok yung inakit natin, Gusto ko sa Maraya Karin Mountain ka pumunta. Pumunta ka kay Celine Mountain. Ha? Ibang bundok yung pinupuntahan mo. Ha? Ano, no? Oo, yun lang alam ko eh. So, doon sa ibang bundok tayo pumupunta, no? Totoo yan eh. No? Gusto ko mag-minister ka sa, mag-lead ka ng bagong study. Hindi ko kaya yan, Lord. Hindi ko kaya yan. No? Sa music na lang ako, hindi pa yung kanta lang. Bible study, hindi ko kaya yan. No? Gusto natin yung masunod. No, hindi natin inaano kung ano yung gusto ng Diyos sa ating buhay. Ano bang gusto ko gawin? Ano bang gusto ko sa'yo? Gusto ko dito ka eh. Bakit gusto mo doon ka? Hindi ka sa ulo mo, no? Kung minsan naman, pinakakit tayo sa bundok kasi yung bundok. Sa time nila, place of worship yun. Doon sila nag-worship, doon sila nag-pray, doon sila nag-offer. Si Jesus, pag nag-pray sa Gethsemane, no? Mount of Olives. Bundok pa rin, no? Ewan ko, siguro dahil malapit sa langit, no? Pero kadalasan sa panahon nila, nag-worship, nag-pray sa mountain, ano? So tayo, kung minsan, inuutosan tayo, punta tayo sa mountain, no? Pero sa paanan pala ng mountain, Lord, ayaw ko na. Pagod na ako. Taas pa nito kaakyatin ko. Ano yung sabihin? Lord, ayaw ko na. Ang hirap ng pinagagawa mo. Sa paanan ka pala, ayaw mo na. Paano makuha yung ultimate blessing? Na nasa tuktok yun. Diba? Ganun tayo eh. Yun ang katotohanan. Masakit pero katotohanan yun eh. Marami tayong tiyamo. Dapat nga pangalan natin lahat, Rick eh. Kasi reklamador tayo eh. No? Wala pa yun. Sinasabi ko pa lang yung utos ko. Sabi ng Diyos sa atin, sinasabi ko pa lang kung ano yung marami ka na kagad rejection. Lord, ayaw ko niyan. Lord, ayaw ko. Ito gusto ko. No? Selfish tayo, no? Gusto lang natin, no? Gaya na pag-usapan natin yung prayer meeting, yung prayer natin, selfish. No? Pero yung ultimate blessing, dumarating pagkatapos ng pagsunod natin. No? Abraham, binless siya ng Lord. Ito proving ko na to. No? Matikas din ang ulo ko eh. No, di siya sabihin nila, ganito gusto ko sa'yo. Ayaw ko yan, Lord. Nakikipagburo nga ako eh. Para si Jacob, no? Nakipagburo siya sa angel. Nakikipagburo ako sa Diyos eh. Lord, ayaw ko yan. Ito gusto ko. No? Kadalasan, failure, no? Kapag gano'n ang ginawa natin, fail. You did not pass the test. You fail. Pero kung susunod ka, pagkatapos nun, pass.
Nandun yung blessing. Okay. Gusto ba natin yun? Yung to be blessing? O gusto natin mag-pay? Okay. May iwanan ako isang tanong, no? Kapag natapos, hindi ako umabot ng 3 oras, ha? Okay. Meron bang isaak sa ating mga buhay na hinihiling sa atin ng Diyos na isuko? No? Ano ba yung isaak sa buhay natin? Na gusto ni Lord, i-surrender natin sa Kanya, i-offer natin, no? Maaring attitude, no? Maaring time, no? Gusto ni Lord, Lord, sa time ko, bigay ko sa'yo. Maaring panahon, day, no? Or maaring buhay natin, no? Sabi nga sa Romans chapter 12, verse 1, no? Ano yung Isaac na pwede natin i-offer sa Diyos? No? Si Isaac, napakahalaga niya kay Abraham. At kaisa-isa, bugtong na anak, minamahal mong anak. No? Ano yung minamahal natin na hinihingi ng Diyos, bitawan mo na yan. Alam ko, mahal niya, pero bitawan mo. No? Kasi minsan yung marami tayong mga mahal natin yung sarili natin. Kapag sober daw nating mahal yung sarili natin, ang tawag doon narcissism, sakit, no? Sakit yun kapag sobrang mahal mo yung sarili mo. No? Ano yun? Yung gusto yung hinihiling sa'yo ng Diyos. Alam natin yan, ano yan? Personal yan. Hindi ko pwede sabihin nyo kung ano yan sa inyo. Kayo nakakaalam nun. Ano ba yung dapat kong bitawan? Ano ba yung dapat kong i-offer sa Diyos? No? Iiwan ko sa inyo katanungan niya. At gawin natin example yung buhay ni Abraham at ni Isaac. No? Actually, hindi lang buhay ni Abraham yung dapat nating anuhin dito. No? Gayahin, pati yung obedience din ni Isaac. No? So, sumunod tayo sa Diyos. Sumunod tayo sa Diyos. Kung ano yung iuutos niya, wala nang tanong-tanong pa. No? Mahirap. Pero kapag sinunod natin, at the end, ultimate blessing. Sa dulo, ultimate blessing. No? Maaaring hindi one click, ano? Maaaring hindi bukas kagad. No? Maaaring hindi dadaan yung panahon. No? Unti-unti, ano? Pero gawin natin inspiration yung buhay ni Abraham. Sa tuwing meron tayong mararamdaman, parang susunod ko sa akin. Kasi malalaman naman natin, ano? Sabi nga, kung illogical, kung nonsense yung buhay natin, bumalik tayo sa salita ng Diyos. No? So, salamat sa salita ng Diyos, no? Tayo po yung